totoo mang natanggal na si Congressman Romualdez, ito ba'y magpapahupa, no, sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? Sa tingin ko hindi yan magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Alam mo, isa pang critical dyan, ang balita ko, may ilang members of Congress na tumaas ang salin nila in the past 3 years. One even went as high as 51% increase. So makikita mo talaga na yung SALN is a good control, but since it's not made public, hindi natin alam kung gaano sila yumaman while in office, no? Napakahalaga niyan para natin talaga puksain ang korupsyon. Kasi kung mag-FOI ka pa bago mo makuha yan, napakahirap gawin yon. I-add ko lang, no? Itong mga itong 20th Congress, natatandaan nyo, ang taong bayan galit na galit dun sa liquidation by certification. Walang kumikibo sa both chambers to remove that. Yun ay mga signos na sandali lang, ano ba tayo? Sarsuela ba ito? I'm sorry, Sarsuela ba ito? Or budol na naman? No, kasi merong pinapakita, kunyari yung 25 projects na reveal sa isumbong mo sa Pangulo. Ano ba yon? By design na 25 lamang, ang kinote ni Presidente nung second SONA niya, 5,500. Nasa na yun? So, we're just getting the peak of the iceberg. We're not getting what is really down under the body of water, na lahat tayo hindi naman natin nakikita, iilan lamang ang may alam. So, kung gusto mo talaga ng cleansing at seryoso si Mr. Marcos na legasiya niya ito, kailangan talagang buksan ng libro. Ma'am, puno na ba ang salop, ma'am? Kasi maraming mga Pilipino ngayon, maraming nagko-comment sa ating live stream na sila yung mga taga Mindanao, sila yung mga taga Visayas, sila po isusugo dito bukas sa Metro Manila para po ibigay ang suporta sa nangyayari po ngayon na panawagan, no, na ng tunay na hustisya. Kasi ma'am, hindi naman ito mangyayari, ma'am, itong nangyari sa issue ng flood control kung hindi po finact-check, no, ng ating kalikasan, ng ating dakilang ama, itong mga sinabi ni Marcos Jr. na mahigit 5,000 proyekto tapos na. Days after ng SONA niya last year, yun na, finact-check. At the same pa rin, ma'am, nangyari ngayong taon. Dahil nga itong problema natin sa pagbaha ay yearly. Dapat nga memorize na natin, ma'am, yung solusyon dahil nga taon-taon tayong binabaha. MJ, alam mo, malaking pasasalamat sa Poong May Kapal kasi ilang beses tayo binagyo at nakita natin, sandali lang, dati dito hindi bumabaha. Ba't ngayon bumabaha? Di ba? Naging systemic yung pagbabaha. At yun ay naging signos sa lahat. Sandali lang, nagbabayad ako ng taxes. Bakit ganito? Di ba? Until na-discover natin na merong mga bayad na projects pero wala, nakita natin substandard. So, tayo na mismo, ginabayan tayo ng Panginoon Diyos sa nangyayari sa ating bayan. Kaya, yung tanong mo, puno na ba ang salop? Oo, marahil hindi natin nakikita yung ibang lumalabas, pero may hangganan at sana wag abutin dun sa hangganan. Maraming nagsasabi ang Pilipino hindi katulad ng Nepalese, no? Pero ako, nagbabadya ako, wag na niyong paabutin doon. Kasi sila mismo, ang mga mayayaman, tulad sa Forbes Park, di ba? Naglalagay na sila ng mga plywood, tinataasan yung mga gate, nagre-request ng security, additional security. Sana hindi maging clash ng may kaya at walang kaya. Bakit masakit sa ordinaryong tao? Kasi halos nagtatrabaho sila, grabe ang pagtatrabaho nila, pero sa basic means lang, no? Sa pagkain nila daily,
So nakakaawa pagkatapos yung bahay na naipundar nila, abay babahain. Wala naman tayong insurance na nagsasabi o pag kayo binaha, pwede kayong makakolekta. 'Di ba? Kahit na pumunta ka sa pag-ibig or sa mga housing agencies na napakaliit lamang ng ibinibigay. Para sa ordinaryong Juan de la Cruz na malubog ang bahay mo at ikaw ay halos daily wage earner lang, napakahirap na sitwasyon yon. At tuwing bumabaha ka, nakikita mo yung pinundar mo, nawawala, nauubos, dahil meron palang nagnanakaw, meron palang yumayaman, meron palang pinagplaplanuhan. Imaginein mo yung pondong yan. At hindi ako naniniwala na walang alam ang speaker dahil walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng liderato. Kahit sa Senado, ganun din. At hindi rin ako naniniwala na hindi alam ng presidente. Kasi siya ang pumipirma ng budget. 'Di ba? Ang buong bureaucracia ay parang lumalabas syndicated na. Pag tiningnan natin ang DPWH at ang tinitingnan pa lamang natin ay DPWH doon pa lang sa flood control. Hindi pa natin nabubuksan yung ibang proyekto ng DPWH, farm to market o farm to sabungan. 'Di ba? Hindi pa natin nabubuksan ang school building project. Hindi pa natin nabubuksan ang DA, ang agriculture. Yan yung mga hotbed ng corruption eh. So ito, napakaliit lamang na ito, pero hindi natin nakukuha ang nais ng sambayanan na malaman ang tunay na storya. Kasi kung hindi natin malalaman ang tunay na storya, hindi natin malalaman kung sino ang magiging accountable. Sa press conference po. Prof, lipat lang ako dito sa kay controversial din na congressman, Gen Z na congressman si Kiko Barzaga. Marami siyang mga payag no against dito kay Saldico at against din sa mga kay Romualdez, pero siya yung ano ngayon. In fact, meron pang binantaan siya ngayon na prof na maghahain ng complaint sa kanya sa ethics, no? Sabi pa nga niya para mas mauna pa ata siyang kaysa doon sa kaysa doon sa kanyang mga binibirat nagiging ano ngayon kumbaga parang sinasabing nasa likod umano nitong kontrobersya ngayon sa flood control. Ano masasabi mo sa batang kongresistang ito na pinaratangan na may problema daw sa mental health tapos dininay naman niya, Prof? Alam mo, Admar, hindi nyo napupuna. Tuwing merong kongresista na tatayo at question sa liderato, nagkakaroon ng demolition job sa kanya. Nagsimula yan kay Congressman Chanco, Congressman Benitez, lahat na kumokontra sa liderato ng House of Representatives may demolition job.